Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot pag bigyan na lang kayo nag-iisa sa buhay? Kayo ba'y natatakot po? Opo. Bakit po kaya? Kasi po nakakatakot. Ano po yun? Nakakatakot po mag-isa. Nakatakot kayo po. Bakit po? Ano po kasi, lumaki po kasi akong napaka-dependent ko po kasing talagang tao. Kumbaga po, kapag po talaga nag-iisa ako sa buhay ko, ganun. Parang feeling ko po, wala po talaga akong pag-asa. Ganun. Pero speaking of that, do you think ba ang buhay ba ay unfair, hindi patas? O sa tingin mo, hindi naman? Unfair po. Bakit po kaya? Kasi po, may mga ibang tao po na, yung ibang tao po, masagana po yung buhay nila. Samantalang yung ibang tao po naghihirap. Kahit patuloy po sila nagsusumikap. Kayo po? Unfair po. Kasi po, like yung, kapag po yung nasa mababa po kayo estado, tapos sila po nasa mataas. Kumbaga, yung tingin po kasi ng ibang tao, para masama po agad kayo. Tapos madali lang po kayo i-judge. Pero sa tingin nyo kaya, sa tingin nyo ba, ang Panginoon ba ay may dahilan kung bakit iba-iba ang ating mga takbo sa buhay sa tingin nyo? Opo. Bakit kaya? Kasi, bawat buhay po may pagsubok po darating. Doon po natin ma-testing kumbaga yung kalakasan po ng isang tao. Kayo po? Opo. Kasi po, naniniwala po ako sa kasabihan na, yung sa Bible po na, dito po kayo sinusubok, yung pananalig niyo po sa Diyos, kung tunay po ba na susuko po kayo sa buhay niyo, yung gano'n. Ito po, kayo ba ay may trust issue sa mga tao sa paligid? Kayo ba yung nahirapan magtiwala sa isang tao? Opo. Kayo po? Bakit po kaya? Kasi po hindi naman po lahat ng tao mapapagkatiwalaan. Kumbaga, hindi po natin alam kung ano po yung tunay na ugali nila, kung sino po talaga sila. Nakakasalamuha lang po natin sila, pero hindi po natin kilala kung sino po talaga sila. Kayo po? Yung sa akin po kasi, kahit po, yung kunyari po, mismong kaibigan niyo po mismo, kahit po sobrang tagal na, ganun, meron po rin po talagang times na kapag po malaki na po yung problema, masisiraan pa rin po kayo. Pero syempre, kung titingnan po natin, babalikan natin lagi ang tanong na maaaring naririnig natin niya sa tenga, paano ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Hindi ko po alam. Hindi mo talaga alam. Kayo po? Hindi ko rin po alam. Hindi nyo rin alam. Naintindihan ko. Pero sa tingin nyo kaya, opinion lang naman ha, pwede bang ito may kinalaman na nararamdaman mo na lang parang vibes na, ay, itong tao na to mapagkakatiwalaan? Ganun ba sa tingin nyo? Hindi po. Hindi rin. Hindi po. Kasi po may mga tao pong mapagpanggap, kumbaga kaya po nila iparamdam sa'yo na mabait po sila. Pero sa totoo po, kumbaga po nasa loob po yung kulo. Well, anyway, may iba naman ng konting tanong. Kayo ba ay masayahin ba kayong tao o malungkutin ba kayo sa kaligitnaan nitong taon na to? Light. Slight na masaya? Kayo po? Nasa gitna din po. Nasa gitna. Paano natin po malalaman? Bakit po isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang dahilan ng isang tao malungkot? Problema po. Problema? Kayo po? Ganun din po. Problema din po. Problema. Pero sabi ng maraming Pilipino po, kaya daw sila malungkot o malungkutin ay dahil wala pong pera. Kayo ba naniniwala? Yan ang dahilan kung bakit sila malungkot. Kayo din. Bakit po? Kasi po, ang pera po, ayun po talaga yung pinagkukunan ng lahat. Kumbaga, kung wala ka pong pera, halimbawa, ano pong papanggastos mo? Wala ka pong pera, mabubuhay ka po ba kung wala kang kakainin pambili? Kayo po? Ganun din. So, kayo personally nakaranas kayo ng maging malungkot dahil walang pera? Opo. Kayo po? Lagi po. I understand, no? Pero ito po, ano bang gusto nyo pa rin makamit? Dahil, di ba, magbe-bare months na, then magpapasko na rin, ang bilis ng panahon. Ano bang gusto nyo makamit sa bago matapos ang 2024? Ang gusto ko lang po talaga maayos po yung buhay ko kasi may personal problem po kami. Madami-dami din po. Tapos gusto ko lang po ngayong taon po maayos po yung buhay ko. Bago po ako. Ako po maging mental stable na. Okay, understand doon, no? Kasi syempre, maaaring may iba-iba po tayong mga pinagdadaanan din. Dito nga sa Pilipinas, ang issue po ng mental health ay talagang gumigising. Syempre, pagkatapos ng pandemya, then nandito na tayo sa mga normal na kung tinatawag ng marami, pero yun nga, meron nag-i-struggle sa mental health. Yun nga lang, talagang matindi talaga yung mga ganyan. So ito po, may iba mga kayo ng tanong, mas mabilis po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Depende po sa tao. Depende sa tao, kayo po? Depende din po.
So, kung ilalagay po natin sarili from 1 to 10, 1 sobrang yung lungkot or 10 sobrang yung masaya. From 1 to 10, saan nyo po ilalagay sarili nyo sa pagiging mabuting tao? 5. 5? 7 po. 7. Paano natin makikita kung isang tao po yung mabuti? Doon po sa pinapakita nila, kumbaga, tinutulungan ka po nila, dinadamayan ka po nila. Ayun po kasi yung nagpapakita sa akin ng isang mabuting tao. Kumbaga, andyan lang po sila kahit anong mangyari. Nadadamayan ka po nila, ups or down. Andun. Okay po. Ganun din po sa akin. Totally kapag po yung, alam niyo po yung kasama niyo po sila, hindi lang po sa pagtawa. Yung kapag po walang-wala na po kayong malapitan, nandiyan lang po sila lagi. May masasandalan, no? I understand. Kayo ba may magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Kayo po. Hindi po. Pero pag search kay Google, pag di nyo alam isang salita, Doon po. madalas. Opo. Bigyan ko ng konting trivia, konting kalaman. Sabi daw sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ay may kinalaman pala sa ugali ng isang tao. Or sa madaling salita, moral excellence o morally upright. Dapat daw, walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibis na tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yun nga pong problema. Lahat po tayo guilty kasi yun talaga una matututo ng isang bata. Pag sinungaling, pagtakpan at lahat-lahat. Yun nga lang, lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnako po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napulot sa kalsada, ibinulsa, hindi na sinauli. Or sasabihin mo, uy friend, may libreng movie dito. Pero may bayad doon, may nakita ko, download na lang natin, nakaw na lang yan, okay lang yan. Kayo ba nakapagnako na kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Imagine nyo, ang police station ay somewhere dyan lang siguro sa taas lang, no? Kunwari lamang, baka lahat na tayo nasa kulungan na, doon na tayo namamasyal sa malaking parke ng kulungan. Kasi ang totoong buhay, guilty talaga tayo sa totoo. Yun yung totoo yun. Yun nga lang, kaya daw tayo nakapagnakaw ay wala yan sa presyo. Gusto natin isang bagay na walang kahirap-hirap, kaya nagagawa natin yan. Kaya ang totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o medyo tumitindi talaga? Tumitindi po. Tumitindi po, pero nagte-take time naman po ako para lumayo. Siyempre imagine nyo, binubugog na kayo, sinasaktan na kayo. Siyempre magagalit. Alam mo po tayo nakabungis-ngis o natatawa pa. Kalokohan naman yun. Di mo pwede sabihin na hindi ka nagagalit pero deep inside, ibinubuhos na pala, naiipon na pala. Meron kasi sinasabi na hindi daw natin kailangan suntukin, sapakin o barilin isang tao. Ang kailangan mo lang pala ay magalit sa isang tao na hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao pero hindi po literal. Diyan papasok yung salitang na-offend sa salita. Kaya minsan iba naiinis, yung pala may nasabi na tayong salita na naging insensitive pala tayo sa kanila. Yun nga ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan kunwari naglalakad ka lamang, biglang nadapa, OM, alam niyo na po yun? Opo, madalas po. Madalas? Opo. Tanong ko lamang, mahal niyo ba nanay niyo? Opo, sobra. Sobra po. So, halimbawa, nagpapalipas kayo ng oras dito, kunwari, suddenly, biglang napuwing isa sa mga mata niyo, kunwari lamang, medyo magugulitin ka. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo. OM, insert your mother's name. Okay lang ba sa banggitin niyo yun? Randomly? Ewan ko po. Ewan. Ewan ko din po. Ewan. Ang totoo, ang sagot yan, hindi lang yun ewan. Dapat hindi. Magulang niyo yun, nanay niyo yun, nakaka-offend po yun. So, hindi natin talaga nagagawa yan kasi, sasabihin iba, weird yan or hindi talaga convincing. Kasi ang totoo, disrespect kasi yun. So, talagang madalas, hindi natin nababanggit yan, pero pag Panginoon na nababanggit, nadapa ka lang, uy, nahulog ang cellphone, OM, tut! Ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Kasi napakagandang tanawin. Halimbawa itong Sampaloc Lake. Siya naglikha ng lake na to ng sa kabutihan. Yun nga lang, tayo lang naman ang gumagawa ng kapahamakan na minsan ang pangalan niya ay nadudungisan. Yun nga lang, lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan kasi kapag ako nagtatanong, kasama rin ako sa pag-examine sa sarili ko rin yan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot, at haharap po tayo sa judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo, kayo ba ay guilty
o innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty. Saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Impyerno. Sa baba po, sa impyerno. Sa impyerno. Kayo ba nag-aalala kung maaaring doon tayo pupunta sa impyerno? Opo. Opo. Kaya ako po tinanong na doon tayo instead lang na kayong dalawa kasi sa Bible po kasi ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw ng tanim ng galit at iba po mga nagawang kasalanan, magaano, mabigat, ay automatic walang makakarating sa langit. Kung hindi tatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Parang isang kriminal, kailangan niyang pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan, lalo na yung mga taong nadawit sa isang krimen. So, ibig sabihin, walang makakatakas. At dapat po tayo mag-alala. Yes, hindi ko kayo kilala. So, wala mo nakita sigurong masama kung magbigay ako ng mabuting intention kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang. Kunwari, halimbawa may isang tao, kita mo parang nasa bingit siya ng kamatayan. Kunwari lang naman, at nahingi ng tulong, anong gagawin nyo? Hingi kayo ng Tutulungan tulong o tatakbo na lang kasi ayaw nyo madawit? Tutulungan ko po siya. Hingi din po ako ng tulong. Kasi kahit bin life or death situation, tao rin kasi yan. O hindi mo kaya naman naman ang buong katauhan ng tao na yon, pero tao kasi yan. Kasi isipin ang value po ng tao ay napakataas kumpara sa mga hayop. Hindi ko minamit ang mga hayop, pero ang value po kasi, tayo talaga mas mataas. Kaya ang buhay po talagang tao ay napakahalaga talaga. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot po sa kamatayan? Opo. Opo. Kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang taon na gusto nyong tumagal dito sa mundo na to? Depende po. Hanggang maging matupad ko po yung pangarap ko. Pangako. So okay lang kahit mga 100 years? Hindi, gusto mo mas mataas pa. Baba po, Ano? baba po ng konti. Mas mababa ng konti, ayun. Great. Ayaw mo talaga, kayo po. Ganun din po eh. Ayaw mo talaga ng Masyado pong matagal. matagal. Yung ibang Pilipino nga, gusto mabuhay ng mahaba, pero may ibang Pilipino, ayoko na natatagal, nahihirapan na. Pero tanong ka lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Kayo po, Hindi rin po. talagang hindi natin talaga alam. Hindi ko kayo tinatakot. Huwag naman sana na bigyan ng pag-uwi nyo, bigyan kayo ng sagasaan ng sasakyan, sakmalin kayo ng aso sa ulo, hindi natin alam. Nangyayari na po yun sa totoong buhay. O huwag naman sana pag-uwi nyo, bigyan na lang kayo binugbog sarado ng mga tao. Bakit daw? Kamukha ka daw ng isang ganito, pero yung pala ay hindi pala. Ang tawag doon ay mistaken identity. Maaari siguro tayo ay nagugulat sa mga ganyang pangyayari, pero dito po sa Pilipinas, marami pong mga edad nyo na mamatay, hindi po sa sakit. Mistaken identity. I don't think so. Gusto nyo mamamatay kayo, bigyan na kayo ng pagkaman. Gusto nyo bang gano'n na maging buhay nyo, di ba? Ang pangit nun. Kung kunwari, nagme-makeup ka lang, bigyan ka na ng binugbog kasi akala nila kamukha ka daw. And totoo, mistaken identity. O kung kunwari, uwi ka kunwari kayo sa bahay, tatapak ka na nga ng bahay. Pero ang ginawa, binugbog ka kasi akala nila kamukha ka daw nung alitan. Pero yung pala, mistaken identity. At ako po ay nababasag po yung aking puso kung mga taong nakikita namamatay ng ganon. Kasi kawawa eh. Imagine mo, wag naman sana maaari sa atin biglang mangyari yun. Dahil ang buhay po natin ay walang kasiguraduhan. Iba-iba tayo ng expiration. Yun nga lang, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. At sabi sa Bible po kasi, lahat po talaga tayo guilty, lahat talaga tayo sa impyerno tatapon kasi yan po ang judgment po sa ating lahat. Yan totoo, guilty talaga tayo lahat-lahat. Kaya ibig sabihin, walang sino na mabuti kahit isa. Dahil galit po ang Panginoon sa ating lahat. Pero bagamat nakapag-alala talaga, ay pwedeng magbago kapag narinig natin yung salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Ano sa Tagalog nun? Any idea? Nagsisimula sa letter A? Awa. Kayo? Wait lang po. Ayun na rin po. Tama. A, awa. Kayo ba'y lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Kayo po. Opo. Ibig sabihin po ng awa, hindi sabihin nun ay kahinaan. Ibig sabihin ng awa po ay humingi tayo ng tulong, nagpapakumbaba tayo, at higit sa lahat, iniiwasan po natin na nagiging mayabang po tayo sa ating sarili. Pag tayo humingi kasi ng mercy o awa, ibig sabihin, alam ng Diyos na kailangan natin siya para hindi tayo mamuhay lagi sa kasalanan. Ibig sabihin po, pag tayo humingi po ng mercy,
unting-unti na tayo po ay umiiwas sa gumawa ng kasalanan at unti-unting hindi ito tumatanim yung kasalanan sa ating puso. Sabihin, nagpapakumbaba tayo. Kung po tayo mahina, walang problema, aminin natin. Kasi yan po isang paraan para hindi po tayo magmatigas sa ating sarili. Dahil alam ng Diyos, kailangan natin po kanyang mercy para hindi tayo mapahamak. Dahil dito na po, magbabago ang lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon po sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang pinakamatinding ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Inalay niya po yung kaisa-isang anak niya po. Kayo po. Meron pa idadagdag? Nagpapako po sa So yun nga. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit. Hindi lang po sa inyong dalawa, sa ating lahat. Ang tawag po doon ay pag-ibig na walang kapalit or unconditional love. Hindi siya humihingi ng kapalit, pero gusto niya gawin to para may pag-asa ang isang tao. Ang totoo po, dapat pwedeng din na gawin ng Diyos yan eh. Pero ginawa niya yan kasi para may pag-asa. Yan yung dahilan ba't kayo buhay hanggang ngayon. Wala kayong sakit so far, wag nang sana bigla kayo magkasakit. Ibig sabihin, may pag-asa pa rin talaga. So yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay nagbahagi lang siya ng katotohanan, gusto niya magbahagi ng katotohanan, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, gusto na silang masusunod, at yun yung dahilan kung ba't siya ay pinahirapan, tinorture, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Namatay man siya sa krus ng Kalbaryo, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Parang isang kriminal, pwede po siyang palayain kung may nagpiyansa. Narinig salitang piyansa? Narinig salitang piyansa? Piyansa. Kayo? Hindi mo ba narinig yan? Kayo po? Piyansa po. Piyansa. Very common yan. Lalo pag narinig natin yan sa balita yan. O, sirit na. Sirit na po. Sirit na. Pag sinabi po natin piyansa, yan po ay pambayad danyos. Isang taong nasa kulungan, makakalaya po siya. Pangrinig ko po, piyansa. Piyansa. Ibig sabihin, pambayad danyos. Ibig sabihin, pwedeng makalayang isang tao kung may nagbayad po ng kanyang ginawang kasalanan. Parang ganoon, kunwari, nagtapon ka ng basura, nahuli ka. Para makalaya ka at palampasin ka, magbabayad ka ng multa. So, ganun din siya. Pero ang ginawa ni Jesus, hindi po lang yan basta pambayad lang ng pera, kundi kanya pong buhay ang naging kapalit para hindi po mapahamak ang buhay po natin. Yan yung dahilan kung bakit ang kanya pong dugo at ang kanya pong katawan ang naging kapalit ito. Kasi si Jesus, hindi lang siya tao, siya rin ay Diyos. Kaya kailangan pong matalo po ang kasamaan at ang kasalanan at para magkaroon po ng pag-asa. Ang kaligtasan po ay nasabihan ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. Hindi pa? First time? Okay, first time. So, pag sabi ng repentance po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling pag kayo nagkakasakit? Opo. Opo. Halimbawa, bigla kayo nagkalagnat. Sa tingin nyo, makakapunta kaya kayo dito sa Sampaloc Lake pag kayo nilalagnat? Hindi po. Kalokohan po talaga yan. Kasi syempre, init-init, tapos nilalagnat ka. Ay talaga, papatayin talaga ang ating sarili. So, pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag po tayo nagkasakit, pag tayo po nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan, patuloy po natin lumayo sa kasalanan at babagoy ang ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yon, tsak, patatawaran tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pilihan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang po mabibili sa tanong. Tanong ko lamang, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo? Opo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Hindi po. Every Sunday lang po. Every Sunday? Dati lang po. Dati lang. Dati lang. Pero so nabuklat nyo naman siya kasi ganito lang yan. Pag kayo'y nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Kakain. Di ba araw-araw?
So pag po tayo nagugutom, kakain talaga tayo. Sana ganyan din po kung sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter niya sa atin. Na kung saan po, kaya po tayo nandito sa mundo ay dahil sa kanya. Meron pong kasabihan na hindi naman po mali na kung saan no Bible, no breakfast. Ibig sabihin, pag gising natin sana sa umaga, sana po unahin natin munang manalangin sa Panginoon, basahin ang kanyang salita bago tayo dumutot ng cellphone. And I think lahat po tayo dyan ay guilty kasi nasa technology era na po tayo na kung saan hawak natin ay cellphone. Pero sana po maunahin natin ang kanyang salita kasi yun yung gabay po natin. Kasi po ang isang taong maging malusog ay hindi lang po sa katawan niya kundi rin sa spiritual. Ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo sa impyerno tatapon dahil sabi sa Bible, walang sino man ang mabuti kahit isa. Lahat po ay pumalpak sa kalutian ng Panginoon. So lahat tayo dito ay guilty. Pero mabuting balita ay maraming po maliligtas. Hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pamamagitan po ng isang tao, kunwari nagsisi siya sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Yesus lamang, tsak maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala po. Kung wala na kayo katanungan, maraming salamat po at kayo ay mag-ingat. God bless po sa inyo. Ingatin po kayo. Thank you po. Salamat po. Ingat.